Nais na umawit at magpuri, kusang dinudula ng aking isipan, nanggagaling sa puso patungo sa aking tinig. Purihin ka, Panginoon, dakilain
sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Yahweh pagkat siya'y mabuti. Kanyang iniligtas ang mga api. Magpupuring lahat ang iyong nilalang sa pag-ibig niyang walang hanggan. Ako ay aawit sa Panginoon. Ako ay aawit sa Panginoon. Ako ay aawit sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Yahweh pagkat siya'y mabuti. Kanyang iniligtas ang mga api. Magpupuring lahat ang iyong nilalang sa pag-ibig niyang walang hanggan. Ako ay papalakpak sa Panginoon. Ako ay papalakpak sa Panginoon. Ako ay papalakpak sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Yahweh pagkat siya ay mabuti. Kanyang iniligtas ang mga api. Magpupuring lahat ang iyong nilalang sa pag-ibig niyang walang hanggan. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. A blessed evening everyone. Welcome po sa ating pong online General Bible Study. Pinasasalamatan po natin at pinapupurihan po natin ang ating Panginoon for this another opportunity to learn and be transformed through His words. We would also like to acknowledge our beloved Bishop Louie and Pastor Norma Santos for their loving support sa ating pong iglesia. So ngayong gabi, tatalakayin na po natin ang ika-4 na soil sa Parable of the Sower. Pero bago po tayo magsimula, tayo po muna yung humingi ng gabay sa ating Panginoon. Yuko natin ang ating pong mangulo, tayo po yung manalangin. Heavenly Father, maraming salamat po sa ubing ito na binigay niyo po sa amin. Salamat po sa inyo pong walang patid na habag at biyaya na amin pong nararanasan. Ngayong gabi, as we study your word, we ask for your forgiveness sa aming pong mga kasalanan. Cleanse us and open our spiritual eyes so that we may be able to comprehend and internalize your teaching. Nawa ang binhi po ng iyo pong mga salita sa amin po na maririnig ngayong gabi ay lumago at magbunga sa amin pong mga puso. At tulungan mo po kami na huwag pong hayang ito na masakal ng mga alalahanin, mga tukso at mga bagay na sanlibutan. Ingatan niyo po ang bawat isa po sa amin. Muli sa iyo pong lahat, ang kadakilan at kapurihan at maingat po namin binabalik sa iyo ang mataas na papuri at parangal at pagsamba. In the name of Jesus Christ, Amen. Praise the Lord. Last week we have talked about the third soil, which is the thorny soil, the crowded heart, na natutunan po natin ng ganitong uri na soil ay marami pong katunggali ang seed. Kaya naman ito po ay hindi lumalago. So nalaman din po natin kung ano po yung mga bagay na nakakasakal po dito, and we are reminded not to let the seed be choked. So tonight as we continue, pag-aralan naman po natin yung pong pang fourth soil and heart, which is entitled The Good Ground, the Receptive and Fruitful Heart. So at this point of the story, ito pong binhi fell on good ground. Hindi po ibig sabihin na naturally superior po yung lupa, kundi ito po ay isang receptive, prepared, and suitable for fruitfulness. Hindi po katulad ng wayside, it is not hardened. At hindi rin po katulad ng rocky soil, it is not shallow. At lalong hindi naman din po ito katulad ng thorny soil dahil hindi po ito crowded sa pamamagitan ng rival growth. Sa halip, ito po ay bukas na tumanggap sa kung ano po ang itinanim. Thus, it receives the seed.
Ibig sabihin, hindi po nananatili ang salita sa surface, nor does it enter only briefly. Ibig sabihin, tinanggap po ito ng lupa at hinayaang kumapit o mag-ugat. That is why, ito po ay tumuturo sa isa pong puso na hindi lang po basta nakarinig sa panlabas, kundi ito po ay tumanggap sa panloob. Kaya nga po, sabi po sa James chapter 1 verse 21, receive with meekness the implanted word. Ano po ibig sabihin? Dito po minarkahan po yung pong good ground ng ganyang klase ng humble reception. In fact, ito pong binhi na ito ay tumutubo. Bakit? Dahil pumasok po yung pong seed sa receptive ground or yung pong malugod po na tinanggap po ng ground yung pong seed. Kaya nagsimula po mag-develop po ang buhay. So totoo po yung paglago, steady at wala pong humadlang. Hindi po katulad ng rocky plant, kundi ito po, it is able to root deeply. At hindi rin po ito katulad ng thorny plant. Ito po'y malayang nagpatuloy without choking competition. So hindi man po naging dramatic sa una ang pagtubo po nito, ngunit ito po ay genuine at ongoing. Finally, it bears fruit. At ito po yung decisive mark ng good ground. Yung pong goal ng pagtatanim po ay hindi lang po basta pakikinig. Hindi lang basta pagtanggap o dili kaya hindi lang po basta pagtubo. Kundi ang pinaka-goal po ay yung pong pag-ani. Kaya po sa Matthew chapter 13 verse 23, who indeed bears fruit and produces. So thus, yung pong description ng good ground ay simple. Napakasimple, pero mayaman. The word enters, life develops, growth continues, and fruit appears. Ibig sabihin, ito po yung larawan ng receptive at mabungang puso na nasa ilalim po ng salita po ng Diyos. In fact, makikilala po ito by several clear marks. Ano-ano po ito? First, it hears the word. So katulad po na ibang lupa, ito po ay nahayagan po ng parehong divine message. Pero hindi po casual, hindi rin po careless, o panlabas lang po na pakikinig ito. Kundi ito po ay isang attentive take note and receptive na pakikinig. Kaya nga ang sabi ng Lord sa Matthew 13 verse 9, he who has ears to hear, let him hear. So pinapakita po nito na ang true hearing is a moral and spiritual act. So ang totoong pakikinig po ay isa pong moral at spiritual po na kilos. Pangalawa, it receives the word. Meaning, hindi po iniwanan lang basta yung pong binhi sa surface. Resisted or merely admired from a distance. Kundi winelcome po ito inwardly. Kaya po ang sabi po sa Mark chapter 4 verse 20, but these are the ones sown on good ground. Again, these are the ones sown on good ground. Those who hear the word, accept it, and bear fruit. So kung susuriin po natin maigi, ibig sabihin nandun po yung genuine inward openness to what God says. Third, it keeps the word. Ang sabi po sa Luke 8:15, but the ones that fell on the good ground are those who, having heard the word, with a noble and good heart, keep it and bear fruit with patience. Ibig sabihin, pinagdidiinan po dito na ang receptive at ang fruitful heart po na hearer keeps it. Tinatago po ito. Ito po'y nangangahulugan na yung pong salita po ng Diyos is held fast, guarded, and not allowed to slip away. So ito po ay nananatili sa puso over time. Higit pa po ito sa isang reaksyon lang sa pagkakataon na narinig lang ang salita. Sapagkat patuloy po nitong dinadala po at iniingatan po yung pong aral ng banal na salita. So it holds it, guards it, retains it, lives by it. Kaya po sinabi po sa John chapter 8 verse 31, if you abide in my word, you are my disciples indeed. Meanwhile,
Fourth, it endures. Truth be told, mga kapatid, hindi po basta-basta bumabagsak or nagko-collapse ang isang good ground kahit pa na nasa ilalim ng matinding pressure o nachochoke sa pamamagitan ng mga nagtutunggali ang pag-ibig. But rather, ito po ay nagpapatuloy sa ilalim ng salita po ng Diyos through time, through testing, and difficulty. Now finally, pang-5, it bears fruit. Ang bunga po ang nakikitang prueba po yan na ang salita po ng Diyos has truly been received. It was kept and persevered in. Kaya po sa Luke chapter 8 verse 15, and bear fruit with patience. Ang sabi malinaw, it bears fruit with patience. Thus, the marks of good soil are not merely hearing alone, but hearing that receives, hearing that keeps, hearing that endures, and most of all, hearing that bears fruit. O ang palatandaan po ng mabuting lupa ay hindi lang po sa pakikinig po yan, kundi sa pakikinig na may pagtanggap, pag-iingat, pagtsatsaga, at pagbubunga. That is what distinguishes true reception of the word mula po sa bawat mali or pansamantalang response, hindi po parating immediate ang tunay na bunga. Ay ibang bagay sa Diyos ay tumutubo ng marahan. Sa ganitong paraan, yung pong tunay na tagapakinig po is not only emotional but enduring. In fact, ang pinaka-central point is that hindi po nanatili, na hindi po namunga sa good ground yung pong binhi. Kung hindi, ito po ay nag-produce ng tunay na harvest. Kaya po yung pong layunin po ng pagtatanim ay nagkaroon po ng katuparan. Kaya nga po ang sabi sa Matthew 13:23, na yun daw pong good soil hearer indeed bears fruit and produces. Thus, the harvest is the visible proof that the word has truly entered, rooted, remained, and matured in the life. Ang pamumunga po, ang mismong patunay na ang salita po ay talagang pumasok po yan, nag-ugat, nanatili at lumago sa buhay po natin. Now, ano po ang implication ngayon nito? This implies, first, that not all believers bear the same measure. Ano po ibig sabihin? Hindi po nag-present po si Jesus Christ ng isa pong single, identical output para sa bawat mabungang tagapakinig. Ang iba po ay namumunga ng 30-fold, some 60-fold, at ang iba naman 100-fold. Kaya yung pagkakaiba po sa pagsukat ay nagpapaalala po sa atin na ang kilos po ng Diyos sa Kanya pong mga anak ay hindi po uniform sa panlabas na quantity. Maaaring meron pong malawak na influence ang isang mananampalataya, yes. Ang iba naman po, nandoon yung pong quieter fruitfulness, yes. Walang iba naman, nandoon po yung pong unusual abundance sa ministry or impact. Yet, hindi po kinundina ng parable yung pong lower measure. Ang point po ay hindi po yung comparison, kundi ang point is the reality. Now second, all true believers bear fruit. Mga kapatid, ito po yung pong decisive matter. Bakit ko po sinabi? Maaari magkakaiba po yung pong good ground sa degree ng fruitfulness. Ngunit kailanman hindi po ito nagbabago sa katotohanan na ito po ay nagbubunga. There is no such thing sa parable na ito po na sinabi ang genuine good ground ay nanatiling fruitless. In fact, ang sabi po sa John 15:5, he who abides in me and I in him bears much fruit. Kaya mamumunga at mamumunga po talaga yan. Now thirdly, fruitfulness may vary in degree but not in reality. Ang pagkakaiba po ay nasa dami lang, hindi sa kung may bunga ba o wala. Some bear more, some less. Pero ang lahat po na tunay na tagapakinig produce something real,
at nakikita po sa ilalim po ng salita po ng Diyos. Thus, yung pong pag-ani ay nagtuturo po both humility and assurance na believers need not compare their measure with others. Yet, they must recognize that genuine reception of the word always results in real fruit for the glory of God. Ibig sabihin, hindi po kailangang ikumpara po ng mga mananampalataya. Ang dami po ng bunga po nila sa iba. No need po. Pero, dapat po nilang tandaan na kapag talagang tinanggap mo ang salita, siguradong magbubunga ito para sa kapurihan po ng Diyos. Meanwhile, talking about fruit, what is the fruit ngayon? Ano-ano po ba yung tinutukoy nating mga bunga? Kasama po dito yung pong buong visible outcome ng isa pong buhay na genuinely transformed by the Word of God. First, fruit includes repentance. Ang sabi po sa Matthew chapter 3 verse 8, therefore, bear fruits worthy of repentance. So pinapakita po nito na once na tunay po na tinanggap po ang salita po ng Diyos, meron din pong tunay na turning away from sin. Second, fruit includes obedience. Brothers and sisters, hindi po binigay ang salita po ng Diyos para marinig lang po ng basta-basta. Kung hindi ito po ibinigay para po sundin at gawin. Kaya nga po sinabi sa James chapter 1 verse 22, but be doers of the word and not hearers only. Now meanwhile, third, ang fruit po includes perseverance. Now how so? Sa Luke chapter 8 verse 15, ang sabi po, ang good soil bears fruit with patience. Ibig sabihin, ang totoong pakikinig ay nagpapatuloy po yan over time. Now, at this point, punta naman po tayo sa pang-apat. Kasama po sa fruit, it includes yung pong holiness. Ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 22, you have your fruit to holiness. Meaning, ang salita po ay nagbubunga po ng buhay na unti-unting lumalayo sa kasalanan at mas nahuhubog po sa karakter ng Diyos. Now, panglima is Christ-likeness. Dinescribe po ng Galatians chapter 5 verses 22 to 23. So yung pong fruit daw po of the Spirit, kasama po yung love, joy, peace, long-suffering, yung kindness, yung goodness, yung faithfulness, pati gentleness at self-control. Lahat pong ito ay mga marka po ni Jesus Christ formed in the believer. However, ang pang-anim is love. Love saan? Both toward God and toward other people or others. At ang pampito, it includes witness. Why? Bakit po kasama? Dahil yung pong mga binago po ng salita po ng Diyos, sila po yung pong madalas na nagiging channels ng katotohanan to other people. At habang ang pangwalo naman po, it includes stability. Sa paano naman po paraan? Bakit kasama po ito? Sa pamamagitan po ng isang rooted, steady life under pressure. Now, pang-siyam, it includes growth. Sa paano paraan? Through the continued maturing of the believer in grace and truth. And finally, pang-sampu, fruit means a change life. Yun pong tao is not what he used to be anymore. Kaya po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Thus, the fruit is the total visible evidence that the word has truly taken root. Repentance, obedience, perseverance, holiness, Christ-likeness, andun ang love, kasama ang witness, kasama ang stability, ang growth, and an unmistakably changed life.
Ibig sabihin, ang mga bunga pong ito ay mga kabuuang patunay na ang salita po ng Diyos ay talagang nag-ugat ng pagsisisi, ng pagsunod, ng pagtsatsaga, ng kabanalan, yung pagiging katulad ni Kristo, kasama yung pagmamahal, yung pagpapatotoo, yung katatagan, yung paglago, at ng isang buhay na kitang-kitang na bago. Therefore, yung pong good ground or receptive and fruitful heart ay hindi lang po basta-basta nag-aanyaya ng admiration, kung hindi ito po'y nananawagan ng personal examination. Bakit po? Kasi po, napaka-posible po na marinig po ang katotohanan, yes. I-appreciate po ito, yes, pwedeng-pwede. And even speak about truth while still failing to keep it. Kaya lang, ang sabi po sa Luke 8:15, yun daw pong good soil hearer is the one who keeps it and bears fruit with patience. Kaya po ang tanong is not whether the word visited me, but whether ito po ay nanatili sa akin. Kaya ang sabi po sa John 15:7, if you abide in me, and my words abide in you. True reception means the word stays, the word shapes, naghubog or naguhubog, and governs. Ibig sabihin ng salita po ng Diyos is living and powerful, at kung saan po ito ay tunay na pumasok, change follows. Sumusunod po or nagkakaroon po ng pagbabago. Maaaring gradual po yung pagbabago na yan, yes, pero ito po ay tunay at totoo. Kaya po nawawalan po ng dominion yung po mga lumang kasalanan at nagsisimula pong lumitaw ang bagong pagsunod. At yung pong panloob na buhay ay nagiging mas responsive sa Diyos. Kaya po ang patunay po na talagang nakapasok po at bumaon po ang salita po ng Diyos is that life comes out. At kung tunay po na nakapasok yung pong binhi, then over time, something living, something visible, and fruitful will come out for the glory of God. However, kung mapupuna po ninyo, lahat po ng soil or puso sa parable na ito ay nakarinig. Mapa yung wayside, mapa yung rocky ground, mapa yung thorny soil, at yung pong good soil. Lahat po sila ay nakarinig po. Ano po ibig sabihin? This means that hearing is universal in the story. Yung bawat kategorya po comes into contact sa parehas na binhi. Walang iba kundi ang salita po ng Diyos. Wala pong ni isa po sa mga lupa na magsasabi that it was excluded mula po sa exposure sa mensahe. In the same way, marami pong tao nakaupo po sa ilalim po ng preaching, listening to the scriptures, naririnig po nila yung pong pinoproklema po ang divine truth, habang ang hearing is universal, pero ang fruitfulness is not. Now, why is this? Because only the good soil produces lasting fruit. Ang iba po ay nakakarinig, pero ang hearing alone ay hindi po naggagaransya ng buhay, ng maturity, at ng harvest. Yung pong presensya po ng binhi sa hearing range ng isa po ay hindi po parehas po yan sa presensya ng kanyang life-giving effect sa puso ng isang tao. Kaya po sabi po sa Hebrews chapter 4 verse 2, but the word which they heard did not profit them, not being mixed with faith in those who heard it. So therefore, exposure to truth does not equal salvation. Ibig sabihin, hindi po nangangahulugan na kapag expose ang isang tao sa mga preachings, sa mga Bible studies, sa mga Christian conversation per se, at sa worship, ay automatic na po naligtas na po siya. Especially kung siya po ay nananatiling hardened, shallow, or crowded. That means, nearness to the truth can exist without true conversion. Pwede po palang mangyari po ito. Likewise, nearness to preaching is not the same as transformation. Now, why is this? Kasi po, one may sit close to the sower, pero hindi po pa rin namunga. Could you imagine that?
Ang lapit mo na dun sa sower, pero wala ka pa ding bunga. Thus, the real issue ay hindi lang po whether nakarinig po ang isang tao, kundi anong klase po ng puso ang nakarinig. So this tells us na widespread po yung pong pakikinig. Pero yung pong fruitful reception ay ang tunay na marka ng isa pong spiritual reality sa ilalim po ng salita ng Diyos. In other words, a man may attend church, yes. Sit regularly under preaching, yes. And yet, nananatili pong katulad po ng wayside, katulad ng rocky ground, at katulad din po ng thorny ground. Maaaring bitbit niya po ang Bible, ang taas ng respeto sa salita po ng Diyos outwardly, pero kailanman ay hindi po niya hinayaang pumasok ng malalim o ng gusto ito para baguhin ang kanyang puso. That means, maaari niyang respetuhin ang preaching. Kinikwento pa niya yung po mga magagandang mga mensahe at maaari din po na-appreciate niya po yung po mga matitinding doktrina. And he even admire the truth. But always remember, admiration is not the same as reception. Ang paghanga ay hindi po katumbas po yan ng pagtanggap. Hindi po yan magkaparehas, magkaiba po yan. Kanya maaari din po niyang ma-enjoy ang worship, ang love sa music, pati yung kapaligiran, matuwa sa fellowship, gayon din yung po mga emotional warmth ng isang Christian gathering. Yet, alam niyo mga kapatid, yung pong ganitong klase ng enjoyment, by itself, hindi po prueba or proof ng totoong discipleship. Meaning, ang mga pakiramdam po or feelings po may be present while fruit is absent. Let it be known na ang pakikisa po sa mga gawain po ng simbahan ay posible pong magparamdam po yan sa atin ng spirituality. Kahit na ang totoo po ay wala naman pong naibubungang pagbabago. So in other words, ang sinasabi po sa atin ay hindi po sapat ang outward proximity sa mga sagradong bagay. Kaya nga po sinabi ng Matthew 7:21, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. So lagi po nating tatandaan, hindi porket lahat po ng gawain ay involved po tayo, ay okay po tayo. Kahit na nananatili tayong hindi namumunga. Therefore, nananawagan po ang parable sa atin pong lahat, mapa-churchgoer ka man, Bible carrier ka man, sermon listener ka man, and even worshiper ka man, to examine ourselves. Hindi lang po ang tanong ay, am I near the Word? Kundi ang tanong din po sa atin, is the Word bearing fruit in me? Yan po ang dapat na umalog po sa bawat religious hearer sa ilalim po ng boses ni Jesus Christ. Tandaan po natin, not all hearing is saving hearing. Meaning, ang bawat lupa ay nakakarinig, pero hindi po lahat ng lupa bears fruit. This means that contact with truth is not the same as conversion by truth. Magkaiba po yan. Why so? Maaari po kasi maupo po ang isang tao at makinig po sa tunog ng gospel, nauunawaan pa ang lahat ng parte po nito mentally, ina-admire po ito outwardly, maaaring nagdadala sa kanya ng emosyon ang naririnig niya, pero ang problema po ay hindi pa rin po umabot sa pagtanggap na nakakaligtas. Apparently, the wayside hears and loses the seed. The rocky ground hears and responds for a while. The thorny soil hears and even grows for a time, yet only the good soil brings the word to fruitful maturity. Thus, ito pong parable destroys false confidence built merely on exposure to preaching. Sinisira po ng parable na ito yung pong maling kumpiyansa na nabuo lamang po dahil po sa pakikinig ng mga preaching. Again, hearing sermons, attending church, respecting scripture, and enjoying spiritual atmosphere, hindi ko sinasabing masama, okay po yan. Pero hindi po kasi sapat yan in themselves. Kaya nga sabi po sa Luke chapter 8 verse 18, therefore take heed how you hear.
So the issue is not only whether the ears are open, kundi ang issue po is kung ang puso po receives, it keeps, and perseveres in the Word. Same with James chapter 1 verse 22. Madalas po nagsisimula po ang self-deception kung saan po naipagkakamali po ng iba ang pakikinig po para sa spiritual reality. So with this in mind, you can be close enough to hear the seed fall and still never become fruitful ground. Tandaan po natin, nearness is not the same as newness. Proximity is not the same as productivity. So in that sense, ang isang tao may be within hearing distance of the kingdom and still remain barren unless the word truly enters and transforms the heart. And this is the fourth soil in the parable. Naway naunawaan po natin ang kahalagahan po ng apat na soil nito, ng apat na klaseng puso ng bawat nakikinig. So as we conclude this, tanungin po natin ang ating mga sarili. Which heart and soul are you? Kailan po makakasagot yan? So at this moment, pwede po ba na yuko natin ang ating pumaulo? Tayo po magpasalamat po sa ating pong Panginoon sa napakagandang mensahe na binigay niya sa atin. Yuko natin ang ating pumaulo at tayo po manalangin. Amang banal na nasa langit, we're so grateful for your mercy and grace. Salamat po sa parable of the sower na binigay niyo po sa amin upang maging eye-opener po sa tunay na kalagayan ng aming po mga puso at sa tunay po na fruitfulness beyond what the eye see. Sa aming pong pakikinig, alam naming lahat kami po ay hinasikan mo ng seed, pero ikaw po ang siyang nakakaalam ng kalagayan ng aming po mga puso. Lord, tulungan mo po kami na tanggapin po ang salita mo, maingatan po ito, mapalalim po ito, at eventually ay mamunga po ito sa amin. Panginoon, tulungan niyo po kami na magmula sa araw nito, ang salita mo po ay mamunga sa aming mga puso, magpatibay ng pananampalataya, at maging sandigan ng aming buhay Kristiyano. Kami po'y nananalig sa inyo pong dakilang kalooban. We give you all glory, honor, praises, and thanksgiving. In the name of Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Tunay po na napakabuti ng Panginoon. Maraming salamat sa napakagandang mensahe. Alam niyo mga kapatid, pwede po pala niya tayong hayaan na mag-akala na okay ang lahat, pero hindi po pala. So pinakita niya po sa atin ang katotohanan. So sa pamamagitan ng parable ito ay pinakikita niya po yung pong kanyang habag. Tayo po ay kanyang itinutuwid. Kaya sa atin naman po mga first time viewers, ito pong mensahe especially for you. Maaari po nating isipin that we are good, we are fine spiritually, pero ito pong mensahe na to that you heard tonight ay isa pong binhi na itinatanim po sa iyo pong puso. Kaya po ang tanong po sa inyo, mainam ba ang inyo po mga puso gaya po ng ating pong tinalakay? Alam niyo po, para maging healthy po ang ating puso na tumatanggap po ng salita po ng Diyos at eventually po ay mamunga, ay kinakailangan po muna nito makondisyon. Pero sa paano po paraan? That is by accepting Jesus Christ as your Lord and personal Savior and by believing in His gospel for you to be saved. So please listen to me sa lahat po ng first time viewers. Pag sinabi po nating salvation, ang sabi po siya Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. Malino po na sinabi ng talata, we are saved by grace through faith. Kaya lang po ang tanong, saan tayo mananampalataya at maniniwala? That is the question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believe in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Sa madalit sabi, we need to believe in the gospel of Jesus Christ. Yung pong death of Christ, yung burial of Jesus Christ, at yung pong resurrection of Jesus Christ na kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan. Kaya lang po ang tanong is believing enough. Pag tayo po ba'y nanampalatay at naniwala, wala na tayong gagawin, tutuldok or hihinto na po tayo doon. Alam niyo po, ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17, for the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan?
Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? Sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo nanampalataya, tayo po ay naniwala, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. But another question is this, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. Then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Now, first is repentance. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. Ang naniniwala po ako, kahit pakiramdam mo, ang dami mo nagawang kasalanan, mabibigat na kasalanan, patong-patong, pero as long as nandun po yung genuine repentance, dahil yan po ang tinitingnan ng ating pong Panginoon, yung ating pong taos-pusong pagsisisi. Believe me, my friend, the Lord is willing and able to forgive your sins. Diyan din po papasok yung pong death to sin. At yan po yung unang step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Tayo naman po ibabautismuhan sa tubig, so ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. So kung una, siya po'y namatay, tayo naman po ipapatayan naman po natin ang ating po mga kasalanan through repentance. Pangalawa, siya naman po inilibing, tayo naman po ililibing naman po natin ang ating po mga kasalanan through water baptism. At ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Because that water is the type of the blood of the Lamb that takes away the sins of the world. Take note, hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po yung pag-alis po ng ating po mga kasalanan. So yan pa yung pangalawang step. We need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. Siya naman po ay nabuhay na magmuli. Tayo naman po ay papasok ang transformation ng ating po regeneration. Sa madalit sabi, tayo mababago na po. Nadabagit po sa Romans 8:11, ganyan po sa Titus chapter 3 verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power saan? Sa lahat mo ng mga first time viewers po natin, aminin nyo man hindi, lahat tayo may kainan. Kung minsan pinipilit natin magbago, 1-2 buwan, pero bakit sa mga susunod na panahon bumabalik ka sa dati? Kasi po, sarili lang po natin. But once you receive the gift of the Holy Spirit, yan po yung sinasabing power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses. Perhaps mga vices, bad attitude, yan po yung tutulong po sa atin para magbago ng lumbusan. At yan din po, magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, ito pong tatlong bagay na ito ay kailangan maganap po sa ating po mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit, and that is what we call the good news, and that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, pwede po ba na iuko po natin na ating mga ulo? Pikit po natin na ating mga mata, at itaas po natin na ating dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko. And please repeat after me with this prayer sa lahat po ng mga first-time viewers. Habang binabanggit po ninyo yung panalangin nito, nandun yung taos puso, na tayo po humihingi po ng tawad sa ating Panginoon, nagsisisi po sa lahat po ng ating po mga kasalanan. So please repeat after me. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang mga kasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa 3 araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So yan po yung first step. Para sa pangalawang step po, andyan po yung ating po mga telephone numbers. Sa baba po ng mga screens po ninyo, pwede po kayong tumawag dyan para makapagpa-schedule po tayo ng water baptism. Or otherwise, andyan po ang ating pong FB page. Iwan lang po kayo ng mensahe para masagot po namin to give your further instructions. Praise the Lord. Maraming salamat po sa inyo pong pakikisa at pakikinig ngayong gabi. Naway patuloy po nating hayaan na mamunga po ang salita po ng Diyos sa ating pong mga puso. So next week, magkita-kita po tayo muli. Thursday, 7 p.m. para sa patuloy ng ating pong pag-aaral. So God bless every one of you and to God be all the glory.